Nagkomento si Senadora Cynthia Villar sa nangyayari sa pagitan ni VP Sara at FL Liza Araneta Marcos. Ayon kay Villar, kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away, gumawa na lang ng projects na makakatulong sa tao para mahalin ka ng mga tao, lalo na yung ating presidente. Dagdag pa ng senadora. Baka nagalit lang daw si dating Pangulong Duterte noon kasi binira ng binira si Sara. Siyempre bilang tatay, pag binira mo yung anak, nagiging defensive at natural lamang daw na reaction yun. Samantala, nagpasalamat naman si VP Sara kay Presidente Marcos dahil tuloy pa rin ito sa DepEd bilang kalihim. Matatanda ang maugong ang balita at umaasa naman ang mga kakamping dahil si Leni Robredo daw ang mamumuno sa DepEd kung maaalis si Sara Duterte. Ito ang naging viral sa social media, yung cute daw siya. Okay. Ito yung post ni Miss Vivian Velez, yung naka-eyeglass. Yan, no? Batang-bata pa siya, no? Talagang beautiful. Tapos, samantalang sa kabila, si First Lady, yung itsura niya. Okay. So, ito yung exact word ng First Lady. Bring it on, honey. You are the size of your enemy. I will never stoop down that level. Every time they say that, they become uglier and uglier. Just look at their face. Diba? Tayo, cute pa rin tayo. What a life. Bring it on. There is such thing as karma. So, yung cute pa rin tayo, doon nag-react si Miss Vivian Velez. Kasi makita mo naman yung mukha, oh. Yan, oh. Cute daw. Kaya tinabihan niya yung mukha ngayon ni Miss Vivian Velez. Yan, oh. Mga pareha sila siguro ng edad. Oh. Sabi ni Miss Vivian Velez, dapat ganyan ang itsura mo pag sinasabi mo ang bring it on. Hindi yung mukha kang palaka. Grabe. Oh, layo ng agwat eh. Ito sinigundahan ni Super Ate, Senator Amy, yung Friday Fresh. Fresh Friday, yung gumanon siya, buhok, tapos yung post na batang-bata pa talaga. Malayo sa itsura si Senator Amy, 68 na si Senator Amy. Pag makita mo, radiant pa rin yung wala pang masyadong kulubot. Si First Lady, 64 years old. Kaya lang, kung walang makeup, walang Photoshop, nako, kitang-kita. Ang millennium, may linya. Okay, so after this itong mukha kang palaka, sinundan pa ni Miss Vivian Velez, parang ayaw paawat. Ito, another post. Vivian Velez. Nag-post na siya ng litrato ng napakagandang babae. So, sino yung babae na yan, malalaman nyo. Sabi niya, 12 years together. She remains the one that got away. If only he had chosen her over his manipulative wife, it serves as a reminder of the profound influence one's life partner can have, underscoring the importance of choosing wisely. To lead a fulfilling and purposeful life, it is essential to select someone who embodies empathy towards others. A valuable lesson learned indeed, sir. Ito, may mga picture yan, no? Yan pala ang first love ni Bongbong Marcos Jr. They've been together for 12 years. Ito pa yung mga ibang picture ay close up. Beauties go down to earth. Yan. And then, ito, beauty queen talaga. Parang
pwede mong ikumpara kay forever First Lady Imelda Marcos. Sino ba? Ayan. So, yan ang tunay na cute. Yan ang tunay na beautiful. Yun ang punto ni Miss Vivian Velez. Sana kung ito ang pinili ni BBM, yung matagal niyang boyfriend, baka iba ngayon. Baka iba kasi yung sabi niya, yung influence ng partner mo sa buhay mo, importante. Tama po yun. Agree ako doon kasi ako, I'm so lucky ng aking wife. Yung influence niya sa akin, matindi. Kung ano yung kakulangan ko, nandun. Sinusupply, provide ng aking wife. Ako kulang ako sa training ng lumaki akong palaboy. Walang masyadong magandang training, instruction. Ang wife ko, na-train ng mga madre, disiplina. Kaya yung nakuha ng wife ko na values galing sa mga madre, dala-dala niya sa aming pamilya. Kaya ang taga-disiplina sa aming mga anak, ang aking wife. Yung lahat ng tungkol sa good manners and right conduct, sa mga etiquettes, wife ko lahat yun. So, yung influence ng partner, importante. Kaya, yung sinasabi ni Vivian Velez is importante you choose wisely yung partner mo sa buhay. So, tinawag niya ang First Lady ngayon na manipulative wife. Grabe. Matindi. So, perception ng karamihan ngayon is ang mas powerful ang First Lady. So, ano ang mga pruweba? Bago lang inilabas ni Maharlika yung audio tape. Yung recorded conversation nila ni Katunying. Ito na talaga ang pinakamalakas na ebidensya na ang nagpatanggal kay Attorney Vic Rodriguez as Executive Secretary ay si First Lady. Yun kasi usapan nawala na ang Chief of Staff from Executive Secretary, natanggal na. Napalitan. Gustong pagbigyan ni BBM ang kanyang kaibigan kasi matagal ang pinagsamahan So, tinanggal as Executive Secretary, kaya lang binigyan pa rin ng pwesto as Chief of Staff. Okay pa rin. Nako, inayawan pa rin ni First Lady. Napatanggal pa rin niya hanggang tuluyan ng nawala sa eksena si Attorney Vic Rodriguez. So, yun ang summary doon sa recorded conversation nila ni Katunying. So, anong ibig sabihin nun? Yun na yung sinasabi ni Vivian Velez na manipulative wife. Siya ang nasusunod. Next, ito. Hindi nakapagtiis si Attorney Trixie Angeles. Yung latest vlog niya, inilabas na ni Attorney Angeles yung kanyang paghihirap no press secretary pa siya. Kasi sinabi niya, hindi ako nag-apply sa trabaho as press secretary. Pinili lang ako at tinanggap din niya. Kaya lang nung nandun na siya, first time kong nalaman yung hirap niya sa trabaho kasi ayaw sa kanya ni First Lady Lisa. Hindi maligaya si First Lady sa appointment ni Attorney Trixie as press secretary. But to me, and karamihang mga comments na very effective, napakagaling na press secretary si Attorney Trixie Angeles. Ako, naging spokesman din ako sa Philippine Army, sa Mindanao. Importante yung trabaho ng spokesman. Yung may project mo ang right image ng Army o ang commander ko sa public. In the same manner,
na si PBBM, wala siyang spokesman eh. So, press secretary siya umaasa. Nako, walang kaproblema. Ang ganda ng takbo ng communications office nung si Atty. Trixie Pang nandyan. Hindi ko maintindihan bakit ayaw sa kanya ni First Lady at binulgar ni Atty. Trixie na one time, pinatawag siya ni First Lady. At sinermonan, pinagalitan. Yan. Panoorin nyo yung latest vlog ni Atty. Trixie, pinagalitan. So, being mabait, super bait si Atty. Trixie, very calm, humble lang. Wala, tinanggap lang daw niya yun. Para, although sabi ni Atty. Trixie na, hindi man siya kasama sa chain of command. Kasi ang chain of command, presidente, executive secretary, then ito na, press secretary. Ang immediate boss ni Atty. Trixie, executive secretary, pakyat sa presidente. Yun ang chain of command. Ang first lady, nasaan? Wala. Bakit pinapagalitan? At yun na, hanggang ginipit na dapat na siyang aalis sa pwesto. Pag hindi, ang mga tauhan, yung mga ni-recruit ni Atty. Trixie, yung mga tauhan niya sa PCO, hindi maapektuhan, hindi magkakaroon ng sweldo. 3 months yun na nag-serve. So yun, nagsakripisyo sa Atty. Trixie. In-insure lang niya na masweldohan yung mga tao, yung mga ni-recruit niya, yung na-appoint. Then after that na nasweldohan, yun, umalis na siya. Ganon. Katindi ang power ng First Lady as revealed by Atty. Trixie. So, yun na rin yung sinasabi ni Vivian Belez na manipulative wife. So, what if kung nagkatuluyan doon sa first love, yung 12 years na yung napakaganda,